Alam nyo, huwag kayong iiyak. May cancer ka. Minsan sinasabi ko kay Lord, Lord, how many years pa? Paano niyo po na-deal yung ganun, yung sunod-sunod yung balita? Iyak ako. Mahirap. Mahirap yung pinagdaanan ko. Yung 6 months na chemotherapy, grabe. Sabi ko, do I deserve this? Wala akong ganito sakit, parang ganon. Sabi ko, okay lang Lord, andiyan ka na. Parang yun. Talagang yung faith. At saka yung faith ko kay God, He made me strong. God made me strong. When the time is right, the Lord will make it happen. Faith isn't just for Sundays, it's lived every day, in real moments that shape who we become. Here at Faith in Real Life podcast, we share real stories and honest conversations about faith. The wins, the losses, the joy, and the mess. All centered on walking with Jesus. Real conversations, real life, real faith in Jesus. This is Faith IRL. Thank you for letting us stay here, okay? Sobrang ang sagot na nakaka ng pinakamaganda ba? Lakasan mo! Tungtukan na lang! Lakasan mo! Welcome to another episode of Faith IRL. Today, we are here in the residence of Mommy Dolit. And today, we will be talking about her journey in battling cancer. So, hi Mommy. Hello. So, you're known as a strong woman. Talaga. Di mo ba kiniklaim? Hindi. Pero, you're known as a strong woman and you've been through so much in your life mula nung bata ka. Lumaki ka sa hirap. Yes. And then, your father is a farmer. And you were the 5th among 9 siblings. Yes. Yes. Ano? And hindi talaga naging madali yung buhay mo. Pero, nakapagtapos ka ng pag-aaral, ng college. At ikaw lang yung nakapagtapos. True. And then, after a few years, nagkaroon ka ng sarili mong family. And then, you lost your husband. Yes. After 30 years. 30 years. After 30 years. Tapos, nagtatrabaho ka rin as a researcher while raising your 2 boys. And then in 2012, how did you know that you had cancer? And kamusta ka na? Nung kasing, we have annual physical exam sa office. Tapos, sinabi ko kay Doc na meron ako ditong parang lump. Kasi pag PE, talagang hinaano talaga lahat. May examen lahat. Sabi niya, meron ho kayo ditong lump. Matigas. Ipa-biopsy ko daw. Kasi yun lang, doon lang malalaman sa biopsy kung talagang cancer yun. Or after that, nagpunta na ako sa CMC, sa doktor. Sabi niya, sige po, mag-lie daw na kayo dyan. Needle lang yun, biopsy. So, kumuha lang ng sample. Pero dahil siguro very, na talaga siya, experience na sa ganong kaso. Paghipo pa lang niya, alam na yun. Alam nyo, huwag kayong iiyak. May cancer ka. Tapos, wala lang. Hindi naman ako na-distract or wala lang sa akin. Pero, sabi niya, may kasama ba kayo?
Sa pagpunta niya dito, sabi ko, wala. Ako lang po mag-isa. Strong woman talaga. Tapos sabi niya, pero hintayin natin 1 week yung result kasi pinapadala pa sa Manila. Doon pa ina-analyze. So sabi niya, pero pag nalulungkot ka sa bahay, pumunta ka dito, parang magkwentuhan daw kami. Sabi Yung ng doktor? Oo, yung ganon. Kasi sanay nga siya sa mga ganon. Madami na siyang pasyente, yung breast ache. Opo. Sabi ko, okay lang po ako sa bahay. Nagpe-pray lang po ako pag ako nalulungkot. Tsaka hindi, ang tawag dito, inaccept ko na po agad kung ano yung sakit ko. Hindi, okay lang po ako. I have God na, na tinatawag ko pag nalulungkot ako. Pero hindi talaga ako umiyak. Yun. Confirm lang, Mami. Christian ka na ng time na yun. 1972. Oo. Kasi 1988 pa ako. No question. Pero Mami, curious na. Ano yung unang pumasok sa isip niyo nung sinabi ng doktor na cancerous nga itong kung ano meron din? Anong una pong pumasok Kasi, sa isip niyo? di nung after a week, binalikan ko yung result. Opo. Ako din, nag-iisa ko sa lab. Kinuha ko yung result. Nakita ko positive. Ay, Wala ako na lang. po mismo nakakita. Hindi pa yung doktor Ako. nagsabi. Hindi. Hindi na ako bumalik sa doktor. Huwag niyo po gawin. Tinignan ko na lang sa positive. Ang ginawa ko, nag-consult na ako sa mga doktor. Specialist na rin. Oo. Yung aming HMO, yung IntelliCare. Yung doktor na coordinator niya sa Manila Doctors Hospital. So, yun ang kinonsult ko. Pero hindi siya oncologist. So, nag-usap na kami, gano'n. Parang agad na, operahan ako. Di, siyempre, ako gusto ko ng opinion. Kasi meron akong isang office mate, gano'n din ang kaso. Ang doktor niya is sa Maddox. So, sabi ng office mate, doon ka na lang sa kay Dr. Hoson. So, doon ako doon ako na-operahan. After nakuha ko yung result, sinolo ko lang. Ay, ganun. Hindi ko sinabi sa mga anak. Curious nga po ako, Mami, kasi kung susunod ko sana itatanong kung ano yung magiging reaction ng mga anak niya po. Hindi ko talaga hindi ko sinabi. Agad, hindi. Gano'n na po katagal? Oo nga. Siguro, until na may schedule na ako for surgery. On the day. On the day. Hindi, na- mga siguro a few days before na ganito, mapapa-opera ako, ma-confine ako, gano'n. Tapos, pero yung family ko na mother ko, syempre di ko sasabihin sa mother ko kasi masyadong warrior yun. Warrior. Tsaka medyo old na siya. Ayaw ko siyang mamroblema. Sa mga kapatid ko rin, wala ko sinabihan. Ang sinabihan ko, nung una hindi ko talaga sinabi sa Christian kasi baka masira yung studies niya. Ang sinabihan ko si Michelle, yung wife na ni Pastor Ernie ng Victory. Kasi syempre Christian eh. Sabi ko, Michelle, meron akong ganyan na-diagnose ako ng ganyan. Sabi ko, hindi ko masabi sa kay Christian, especially kay Alan, ganyan. Sabi ko, ay, bakit po? Siyempre, baka masira ang pag-aaral nila, ni Alan, ni Christian. Sabi ko, pwede bang ikaw yung break ng news? So, and she did. So, yun ang Tapos yun. Pagpalo na, yung surgery, ganyan. Ano po yung reaction Nila? Ang dalawang anak. Wala. Strong din sila. Wala, hindi nila ako kinausap na ganyan, hindi kami nag-usap tungkol doon. casual lang? Kasi siguro alam niya, kaya ni mama yan. At kinaya niyo naman. Oo naman. Not, para lang, dahil sa sarili ko lang dito. Siyempre, andyan naman si Lord. Talagang since siguro yung sinasabi niyong strong, since ako, bata pa ako, ginawa na niya akong strong. Yung sa upbringing din. Nanay ko nga kasi very strong yung woman yun eh.
parang nga akong replica niya. Ah, Yung sa bill, sa decision, saka napaka ano niya, mabilis kumilos. Ganun ba ako? Yes. Ganun yung mother ko. So, mana ko sa kanya. Pero, mahirap. Mahirap yung pinagdaanan ko. Yung 6 months na chemotherapy, grabe. Grabe talaga. After 14 days, na ako, hair fall. So, nag-wig ako. Pumapasok ako ng kawig. Nagko-commute pa ako niya na sumasakot ako ng LTV. DLTV. Ganun lang. Tapos din yung 6 sessions. Pero talagang namayit ako. I lost 30 pounds during that duration. in 6 months. And after that, chemotherapy, radiation naman. Pumapasok pa din ako after lunch, uuwi ako, sasalubungan ako ni Allen dyan sa may Letran. Punta kami ng Abrini kasi doon may radiation. That's for 33 days. Every day yung except radio. weekend. Okay. Kaya it transfer from January to March. And during those 34 days, pumapasok pa rin po kayo nun? Half day. Grabe, mami. Half day. Naubos nga yung leave ko. Nawala Nawala yung iniipon kong leave kasi kami pag after ng leave yung sick leave, iniipon yun at the end of the year, January, nga. kino-convert sa kas. Oo, Nawala. mayaman ka nung by that time eh. Nawala. Mayaman naman po kayo sa Anyway. Ganun talaga. Tapos, mami, sabi niyo po parang nakwento tayo before. After a year, gumaling kayo and then may 10 years remission kayo and nag-reoccur siya ulit 2023. Pwede pong i-explain siguro sa mga listeners kung ano po yung ibig sabihin ng Remission? Remission. Oo. Yung remission kasi, yung period na gumaling ka sa cancer, hindi nag-grow, Hindi siya kumalat ulit. nag-spread, Hindi siya nag-spread. because of the treatment. So it means yung chemotherapy at radiation were successful. In stopping the spread. Yes. Stopping. Okay. Pero hindi talaga siya na-cure. To some extent, na-cure siguro. Kasi Opo. otherwise, kumalat. Sa bagay. Diba? Tama. Alam mo yung chemotherapy, talagang siya, nag-cure siya. Although, hindi maganda yung side effects. Opo. Kasi yung chemotherapy, hindi lang yung cancer cells ang tinatarget niya. Pati Lahat. healthy Yung healthy na cells. cells. Kaya, namawalan ka ng gano'n kumain, namamayat Okay. ka, or humihina immune system. Opo. Talagang hindi siya maganda, pero nakaka-cure naman siya. Ayun. Pero, Nakaka-prevent ng spread okay. for some time. Ang tagal din, 10 years. No? Depende sa tao yung Okay. maraming cases na hindi umaabot ng 2 years. Pero yun, mami, ang tagal ng 10 years, no? Pero after finding out in 2023 na nag-spread siya ulit or na-reactivate yung cancer, ano pong naramdaman niyo nun? Or kung may iba na ba yung reaction niyo compared sa first time mo narinig yung news? Hindi pa rin ako na-depress. Very strong talaga. Kasi, pagka yung may mga cancer, yung iba talagang engrave, hindi ina-accept. Ako, kasi in-accept ko agad at saka hindi ako naging in denial. Alam mo yun. Hindi ko dinideny na may sakit akong ganyan. In-accept ko sa sarili ko na I have to face it. Nandiyan naman si God. Diba? Nung 2023, kasi parang during that time yung sister ko kasi diba mayroon din. Magkasunod kami. 2012 ako, 2013 siya. Tapos yung year na yun, 2022, nag-start na siyang sumasakit ang mga bone. Yung pala, hindi ko alam, sabi arthritis, sabi ng doktor. Pero yung pala, nag-start na palang Yung cancer po niya is breast cancer din. din. Okay, same din. So, yung pala, start na pala yun na Spread na. metastasize na sa bone niya. Ay. So, nung April 2023, kasi kaya ko nalaman na nag-recur yun sa akin. Every year kasi, ako, very religious ako sa
papacheck up. Apo. Pag sinabi, naka-schedule talaga yun. Ah, Gantong month, may bone scan ka, once lahat. a year lang po yun. Oo, Check. oo, oo. So, nung April na yon, schedule ko ng bone scan, nakita. Eh, yung kapatid ko dahil, hindi siya ka-afford ng yun din ang ako. Hindi ko sinapagamot. Nang gaya lang ginawa ko sa sarili ko. Kaya siguro, hindi sila nakasurvive. Kasi yung sister ko, masyado siyang deprived. Wala siyang, hiwalay, gano'n. Basta gano'n. Hindi maganda yung naging family niya. Mm-mm. Natutulungan ko naman siya, pero not to the fullest. Kasi syempre, Siyempre, may meron sarili din po naman, kayong sakit. May battle din kayo. Opo. Yun lang. Isipin mo, April, May 2, namatay siya. April po na-diagnose siya. Hindi, yung sa akin. Yung Yung sa inyo po. recurrence. Yung Oo. timeline ng... Nalaman niyo po siya noong April na bumalik yung cancer niyo. Oo, Then May 2, yung sakit, namatay na dapat siya. niyo po. Paano niyo po na-deal yung gano'n, yung sunod-sunod yung balita? Strong ako eh. Yun yung talagang theme Hindi for talaga today. kasi, alam mo yung, ito na nga to ka. Kaya nga nasa faith in real time. Amen. Live tayo di ba? Amen. Ano lang talaga yun. Yung, kailangan maging strong ako sa faith ko. Mm-hmm. Kasi ang dami ko na talagang pinagdaanan. Diba? Totoo po. Yung ilang minutes pa lang natin nakaupo dito, ang dami na po. Paano pa kaya if we spend an entire day yung kinukwento yung buhay niyo? After na nalaman ko, I had to undergo treatments again. While dealing with yung grief ng pagkawala ng kapatid niyo po Yeah. sa Paypan. Pero, nalungkot ako. Tsaka medyo nag-worry ako kasi noong 2012, hanggang sa natapos ako ng treatment, siyempre lang sa office pa ako. Wala akong binabayaran. May HM pa. Tsaka ang ganda ng ng Intellicare. Yan yung first, niyo pa. Oo, libre lahat. From operation, yung Ang galing. radiation, Amen. yung chemotherapy, wala talaga akong This time, kasi wala na ako sa area. Wala akong, yun ang regret ko, hindi ako kumuha ng HMO. health insurance, personal. Sana. Sana kumuha ko nung nag-office pa ako para, nung retired na ako, hindi na ako wala na akong pang premium, di ba? So, yun ang nag-worry ako. Medyo nag-worry ako. Sabi ko, paano yun? Yung treatment, ganito, mahal, ganyan. Sabi ko, Lord, bahala ka na. And, yun, yung 24 months akong nag-solidronic, yung ni-inject sa akin. Parang IV. Apa. 24 months yun. Bale. Pagkatapos noon, continuous pa rin yung mga testing. Kasi ang isang test dyan, yung ang tawag namin cancer antigen. Antigen. Meron niyang normal value dapat 30. Yung sa akin, tumaas hanggang naging 100. Anong ibig sabihin po na pag tumaas? Ibig sabihin, growing. Okay. So ako, binigyan naman ako noon ng gamot para doon. Pero, tumataas pa rin siya eh. Siguro, sabi ni Doc, baka hindi ganun kalakas yung tablet. Bibigyan daw ako ng ibang gamot. Pagdating ko dito, sinerge ko yung pangalan. Ay, chemotab pala yun. Ayoko na magpa-chemotherapy. With my experience. Tapos, noon nag-chemo ako noong 2012, 61 lang ako. 75 na ako. Bumalik ako kay Doc. Doc, hindi mo sinabi, chemotab pala yun. Sabi ko, Doc, ayaw ko na mag-chemo kasi ganito. Baka 75 na ako, baka hindi ko makaya. So, pinalitan niya yung injection na nga yun dito. Yun na ngayon, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, yun po yung ginagawa sa inyo. Okay. So, paano ko lang ngayon pa 6 nung May. So, until now, siguro sa mga viewers, until now, you're still going through treatment. Yeah.
Yun nga, yung Mhm. yung hormone therapy Up. na injection na hindi tablet. Mm. Baka hindi daw ko kaya ng tablet. I was supposed to ask po kanina na kasi sabi nila when a person receives a serious diagnosis like cancer, nakaka-experience sila ng grief. And sabi nila meron daw 5 stages ng grief. Yung denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. And kanina, no, kinikwento mo, sabi mo, ikaw, acceptance ka na agad. Parang in-skip niya yung 4, di ba? Oo. Kasi, di ba, ewan ko sa akin, kailangan kasapin mo muna yung situation Hmm. bago ka mag-bargain or what. So, pabaligtad. So sige nga, mami. Describe mo yung emotional journey mo. Siguro roller coaster yun eh. Kasi Pag ano eh. nag-start ka sa acceptance. Sige, paano yun? Kasi in-accept ko na yung situation, yung meron akong cancer. So, Wait naman. Before you knew that you had cancer, alam mo na sa family na May history. may ba history sila? na kayo ng cancer. Hindi mo wala. alam. wala kasi, wala naman akong alam. Bali sa akin lang nag-start. Tapos yung kapatid ko. So, yun, doon ko nalaman na, siguro meron So kami sa family. you're also the first confirmed cancer patient in your family. Nakagraduate ako, tinuna nagka-cancer. Ganun ba yun? Hindi na. Parang ikaw lang siguro yung unang makaka-experience Oo. ng lahat. And then siguro the Lord will, use it para matulungan mo din yung ibang family members. Ano kasi, parang everything na nangyayari sa buhay natin, pinlano na yun ni God, di ba? Hmm. Di ba sabi, nasa womb ka pa lang, nakaplano na kung ano yung magiging journey mo, kung ano yung magiging buhay mo. Kaya gano'n, siguro yun ang plano ni God sa akin eh. Mm-mm. Kaya, anong gagawin? Accept it. Pero when you are alone, ano yung mga self-talks mo? Wala ka bang kahit konting tampo na, Lord, dami ko naman pinagdaanan. Bakit ako pa? Bakit cancer pa? Wala ka bang ganun? Talagang accepted mo na ganun. Wala naman. Minsan lang, hindi noon, minsan lang kahit ngayon, sa gabi, parang nag-ano na, wala yatang nagmamahal sa akin. Parang, sinabayan yata ako sa mga, ng anak ko, kasi siya umalis, mga ganon. Although, nagko-communicate lang kami sa messenger, minsan nga, wala pa, gano'n. Sabi ko, do I deserve this? Na yung nagdaanan ko, yung hirap ko noon. Tapos parang, nag-iisa ako dito. Pero sabi ko, okay lang Lord, andiyan ka na. Parang yun. Yun lang talaga. Talagang yung faith. At saka yung faith ko kay God at yung faithfulness din ni God sa akin. Di ba? Ang galing lang. Parang nakikita ko, Mami, na nung nalaman mo yun, then, ang galing lang kasi parang nakikita ko, nagre-rest po kayo sa one who holds your life, di ba? Parang regardless ko nang dumating, alam ko kung sino ang nagplano ng buhay ko. Alam ko kung sino ang Diyos ko. Parang nakikita ko, doon ko nakikita yung strength ko, Mami. Personally, doon ko nakikita. Ito yung pwede kong sabihin sa mga katulad ko na cancer survivor. Don't be denial. Tell your family, tell your friends, tell them na accept it. Kasi alam mo, sa akin, kaya sinasabi ko talaga, kasi sila'y makaka-help sa'yo yung ipagpe-pray ka. Isa yun sa na don't keep it to yourself. Sabihin mo yan. Kasi they can help, diba? Tsaka nakikita ko rin, Mami, na hindi mo lahat pasahid yung pressure na kailangan ko kailangan ko itong pagdaanan mag-isa. Ang gano'n. Kailangan din siyang i-share. Tsaka siyempre yung kayo sa church. Pagpe-pray, minsan
ano, si Ao, tinatawag. Si Ao nga yung sabi sa akin, "Ay, mami, akala ko ba sabi mo, ayaw mo na ng chemo, bakit mag-chemo?" Hindi nga, sinuuli ko nga kay Doc yung Hindi ko nga chemo alam. tablet. Yun. Okay. Sa akin, it helped talaga na in-accept ko whatever it is. Okay. Because I have faith na nandiyan naman si God. Faith siya sa akin. Hindi niya ako. Ito nga, ito pala, nung nagsasolidronic ako, may nabasa ako. Ako kasi ako Si researcher ka pala, mami, dati, di ba? Labi Yung trabaho niya. lagi akong nag-google. Mm. Pag meron akong bagong gamot, check ko kung anong mga effect, side effect, mga due ganyan. diligence din O talaga. ano bang mag-research. ginagawa nito, gano'n. Nung sa solidronic ako, sabi niya, may nabasa ako, yung mga testimony ng mga nag-undergo. Minsan yung iba sabi, para daw, nung daw first pa lang, sabi niya, I thought I was dying. It's so painful. It's Side so effect. lento. Oo, gano'n. Sabi ko, ha? Tapos may nabasa pa. Pag nag-solidronic ka, hanggang 2 years ka na lang. Parang gano'n. 2 years lang ang effect noon. 2 years na lang, pwede kang goodbye. Mm. Sabi ko, talaga. Sabi ko, noong last April, 3 years na ako. Diba? Mm. I survived another year. Napalakpakan niya. And you just turned 75 this year. Yes. Swerte na ako pag ganun. Tumagal akong ganun. And not everyone gets to reach that age. And congratulations, Mom. 75, tapos nagkaroon ka pa ng cancer. Wow. Pero Mami, I have a question. Kasi hindi madali yung cancer. The way you share your story, parang chill ka lang eh. Talagang accepted mo, kaya mo, strong ka. Pero was there a time in your journey na parang feeling mo ito yung breaking point? Parang ayoko na. Ganun. Wala talaga. Hindi. Wala talaga. Minsan sinasabi ko kay Lord, Lord, how many years pa? Makarating kaya ako ng 8 years. Ganun lang. Pero, itong, kasi, alam mo, hindi ko pa narinig talaga yung naingit nga doon sa iba. Sabi, yung you hear God's audible voice, hindi ko pa na-experience. Minsan sasabihin ko, Lord, I want to hear your voice. Mm. Yun talagang narinig ko. Hindi ko pa na-experience. So yun yung gusto mo ma-experience. Yes. Mm. Yung sabi ni God, bukas na. If you can ask God na, Lord, pwede bang hanggang ganitong age ako? Ano yung gusto mong age? Wala. Basta kung ano yung gusto niya. Tanggap ko na yun. Minsan nga, Lord, hindi ako nahirapan sa sakit ko. Nahirapan ako sa sakit. Sabi ko, minsan naisip ko, may sakit pa talaga ako? Kaso ba talaga sa sakit ko? Bakit ginagawa ko pa itong mga dapat hindi ko na ginagawa. Dapat nakaupo na lang ako. Kasi nga strong ka. Sabi mo, di ba? Yung verse to, Yun yung declaration mo eh, di ba? Strong ka. He made me strong. Mm. God made me strong. Because he's strong. Kasi alam niyang kailangan ko. Diba? Ano po yung nag-i-inspire sa inyo to keep fighting? Meron pa ba inspiration? Kasi okay naman na yun. Wala na siguro. Kaya nga sabi ko, anytime. Ang isa ko lang hinihiling kay God. God, on the time that you will get me, please do it in my deep sleep. Yung natulog lang ako, hindi na ako magising. Ayoko na kasi maging burden sa anak ko, sa family ko. May babanta sa ospital, gagastos, mahal. Ayoko ng ganon. Gusto ko sana, Lord, yun lang talaga yung prayer ko ngayon.
pag yung time na yun, yung natutulog lang tapos hindi na ako magising. Di ba? Peaceful. Ah. Hindi yung nag-struggle ka. Punta ka sa ICU, nag-struggle ka pa, ang mahal pa. Baka mamatay ako dun. Imbis na tumagal pa Kakaisip ako. sa manggagaling pambayad, Yes. sino magbabantay, Diba? sino magluluto. Naka-ano ka yung bang, hindi ka namatay sa cancer, namatay ka sa heart attack. Dahil sa mga gastos. Kasi joke na ba yun? Ano? Nakakatawa na. pero yun talaga yung prayer ko. Ano pa din, Mami, di ba, favorite verse mo? Alam ko may nakita akong video nung one time eh. Yung favorite verse mo sa Isaiah. Yung Isaiah 60:22. Ano nga po yung verse niya? When the time Thanks. is right, I, the Lord, will make it happen. Ano yun? It applies Mm-mm. in all Sa lahat. aspects of your life. Di ba? Mm. Kahit saan. Pag mayroon kang pinagpipray, tapos ang tagal na, hindi pa sinasagot, Isaiah 60:22. Di ba? Gusto ko din yung ganong klaseng yung dependence. Come what may, no? So, si Lord pa rin ang bahala sa akin. Amen. Mommy, ano pa yung gusto mong gawin sa life? At this point, Mag-travel. mag-travel. Saan ka unang pupunta? Siyempre sa Canada. Sa Canada. Canada. Kasi, Iba marami bisita ko yung si Christian, yung family niya. Sana, soon. soon. So, amen. Yung pala yung prayer ko noon, na, Lord, sana, di ba, hindi pa sila stable. Parang temporary, Sila, Christian po yan. temporary lang sila doon. So, sabi ko, Lord, sana, mag-grant na nila yung kanilang permanent residency para pag nakita ko doon. And, yun, ginawa naman ni God. Pahabain Amen. And, last 2 weeks, nag-grant na sila ng pira. Yun. So, when the time is right. Yung time is right. Right. Baka next week nasa Oh, Canada na, Canada naka-video na. call na. So, yan. First, Canada. Second, Japan. Hey! Wow. Ano pa third? Third, Dapat dalawang isip si Mami dun eh. whatever. Kung ano, Bakit kung sa saan ako Japan? din. Everyone na nanggaling doon, ang ganda, ang linis, di ba? So, I want to experience it. Tsaka gusto kong makita yung sakura in person, yung fresh na nasa tree. As a lover of Alam nga plants ba and nga flowers. April? Yung bloom ng sakura. Sakura. April. March, Daw. April. April, Spring. spring. Sige, Mommy, what do you want people to know about how to show up for someone going through cancer? Kasi na-mention mo kanina na you've gone through your cancer all by yourself and then na-realize mo na mas okay pala na sinasabi. So, paano namin support if there are people watching here na may friends or family who have cancer? Paano nila support yung tao mo? Sa akin kasi, pag pinonfide mo sa mga friends mo, sa family mo, in whatever way that they can help you, they help you. Especially yung prayer. Ah, Ipagpe-pray ka nila, di ba? Kayo nga, di ba? Sa church, lagi mo pinagpe-pray. It help talaga. Namubos yung moral mo. Na-widen din yung mo rin. Prayer life mo. hindi din nila magagawa yan kapag hindi mo sinasabi sa kanila. I mean, hindi ka lala ipag-pray kapag hindi mo sinasabi ito Oo, kaya nga, hindi maganda yung in denial ka, hindi mo ma-accept, dinay mo na wala akong ganito sakit, parang ganon. Yes, mayroon tayong faith kay God na kasi He is our ultimate healer. Pero kailangan din natin yung yung doctor advice, yung
yung medicines, gano'n, kailangan din natin yun. Pero syempre, with all of this, si God pa rin ating healer. Amen. And Mami, siguro if meron isa dito na listeners natin na may pinagdaanan o may pinagdadaanan o may na-receive na serious illness and news about serious illness or may nangyari, ano pong pwede niyong sabihin sa kanila? Yun lang sa akin, faith, trust, pray, and wait. Kasi, nag-faith ka, nag-trust ka, nagpe-pray ka naman. Pero God, bakit ang tagal na gano'n? Wait lang. Gusto ko yun. It will come. Yan. So, Mami, before we end, if we can ask a small favor para sa amin, para sa mga listeners, kung pwede nyo pong ipag-pray yung mga nakikinig na may sakit or may dinadalang something. If you can lead us na ipag-pray sila, yung mga listeners natin. Heavenly Father, thank you, Lord, for this time, oh God. We are here na share ko ang aking journey sa sakit ko na breast cancer. Thank you, Lord, for giving me strength na kinaya ko for all these years, yung journey na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for the strength, for the provisions, for the love na binibigay mo sa akin araw-araw. Sabi nga, every gising is a blessing. Every time na magising ako sa umaga, salamat, Lord, for another day. Binigyan mo pa ako ng isang buhay. To all na may same case sa akin, yung may mga cancer na sa ngayon, na may sakit, hindi lang cancer, every serious illness. Ano lang, I'm praying for you na depend lang kayo kay God, strengthen your faith kay Lord, and I pray na God will give you the strength you need, the provisions, yung acceptance na for what you are, for your situation now, kung mayroon man, kung ano man yung karamdaman nyo, kung ano man yung sitwasyon nyo, kung ano yung nararamdaman nyo na masakit, yung pains, I pray na kay God na samahan kayo, touch your body, na ma-relieve kayo sa pains. Kasi He can do everything. There's nothing impossible kay God. Thank you, Lord. We trust in you, Lord. I trust yung mga taong may sakit ngayon. Hindi ko man sila kilala, Panginoon. I pray na you heal them, Lord. Make them strong. Make them accept the situation. And sana mag-trust lang sila sa inyo at mag-pray palagi and wait for your answer. Lord, there's nothing impossible with you. Everything is possible sa iyo kasi andyan kayo. You love us. You love us so much. So, we trust in you, Lord. I pray for these people, Lord, na pagalingin mo sila, Panginoon, in their own way. In their time, oh God, yung time na para sa kanila, Lord, na pagalingin, na gumaling sila in your time, in your perfect time, it will happen. Thank you, God, sa ano nito, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras na
binibigay mo sa amin. Sa akin, sa mga taong may sakit. Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Mami. Thank you. And thank you din sa mga lahat na nakinig sa amin for this episode, and we'll see you next time in Faith IRL. Bye-bye.